Payapa ang paligid, tahimik ang pamumuhay, sariwa ang kinakain ng mga magsasaka. Pero hanggat bingi ang ating gobyerno sa dekadang sinisigaw na nila, yung mga bagong henerasyon ngayon, tinatamad na pong magbungkal ng lupa. Tutal, hilig ko naman daw ang pagbubungkal ng lupa at sa pagtatanim, bakit hindi na lang daw po ako umuwi sa amin? Tanong po yan ni Nanay Letty Agapay dahil may mga lupa naman kami doon na pwedeng sakahin. Darating po tayo sa panahon na yan, Nanay. Pero hindi pa sa ngayon. Story time muna tayo mga kanayon. Nasa dugo na nga po namin yan ang pagsasaka. Nananalaytay na sa aming mga ugat dahil dito po kami binuhay ng aming mga magulang at saka pinagtapos sa pag-aaral. Pero bibigyan ko lang po kayo ng isang halimbawa. Nung umuwi ako, nung nakaraang summer, ang kilo po ng palay noon is 25. Ang isang bote naman ng mantika is 55. So kailangan mo makapag-provide ng 2 kilo ng palay para makabili ng isang bote ng mantika. Depende pa yun sa klase ng palay. Kung medyo may tama, mas mababa ang presyo. At hindi lang po yun. Kailangan mo din isaalang-alang yung sustento. Ibig ko po sabihin, pataba, pang-spray, at saka yung kalamidad. Noong nakaraan nga po, sa mga kanayan natin nakakasubaybay, nagsibuyas kami ni tatay. Medyo tinigil ko na po. Parang nakatatlo yata kami. Dahil nung kami ang nagbenta, 23 ang kilo pagkakaalala ko. Pero yung nasa palengke, 200 plus ang kilo. Ganun po kalaki ang diferensya. Ito po ay base lamang sa aking nasaksihan. Katulad po sa aming lugar, yung mga may original na lupa doon, karamihan na benta na, yung iba na sanla, at yung ilan naman na malalaki, negosyante na po ang nagpupundo kaya may-ari. Pero yung kukunin mo, sa kita mo ngayong anihan, yun yung gagastusin mo ulit sa sunod na taniman, halos wala na pong gumagawa. Napakasaklap na buhay ng magsasaka. Oo, masaya, ginhawa, tahimik. Pero kung dito mo iaasa ang kinabukasan ng iyong pamilya at gusto mo naman makatikim ng medyo iba, hindi ho ito kayang tustusan ng pagsasaka ngayong panahon. Unless po yung mga talagang may malalaking lupain or merong ibang pinagkakitaan, mga negosyo o kaya empleyado. Halimbawa po, isa pa, palay, ang isang kaban nag-range yung pagbinenta 800 to 1,000 pesos. Pero kapag bumili ka ng abono, 1,800 hanggang 2,200 ang presyo. Ganun po, kalayo yung diferensya nila. Uulitin ko, opo, mahal ko ang pagsasaka. Nasa dugo ko na nga yan. At diyan ko ilalagay ang yung aking katawan kapag ang aking mga anak ay napagtapos na. Diyan po kami uuwi ni Mrs. Pero sa ngayon, hindi pa ho kaya. Napakadami pang kailangang i-consider, hindi lang naman po yung pagkain. At hanggang bingi nga po ang gobyerno sa dekadang sinisigaw ng ating mga magsasaka, madami pa rin bagong henerasyon na mas titiising mawalay sa mga mahal sa buhay kaysa magtiis sa kalam ng sikmura. Isang magandang araw po mga kanayon. God bless po sa ating lahat.